Pagbabago ng karakter. November 2. Offertory Reading Devotional. Ako ay ipinakong kalakip ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin, at ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa Anak ng Diyos na sa akin ay nagmahal, at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin. Galatia Kapitulo 2 Versikulo 20. Ang pinakadakilang kapakinabangan ng pagiging tapat ay ang pagbabago ng ating karakter. Kapag ating isinuko sa Diyos ang mga bagay na sinabi niyang isuko natin, gaya ng panustos, panahon, katawan, o mga kaloob, ay pinahihintulutan nating maalis ang pagkamakasarili sa ating mga puso, at nagbibigay ng silid sa pag-ibig at kabutihan. Kapag nangyari iyan ay magiging katulad ng karakter ni Kristo ang ating karakter. Paulit-ulit na inilalahad ni Ellen G. White ang prinsipyo sa kanyang mga isinulat. Kanyang ipinahayag, ang kaluwalhatian ng ebanghelyong nakasalig sa prinsipyo ng pagpapanumbalik sa nagkasalang lahi ng banal na wangis sa pamamagitan ng nagpapatuloy na pagpapakita ng kabutihan. Counsels on Stewardship, page 34. Pinanukala ng Diyos ang sistema ng kabutihan upang ang tao'y maaaring maging tulad ng kanyang manlalalang, mapagbigay at hindi makasariling karakter, at sa wakas magiging kasalo niya sa walang hanggang maluwalhating gantimpala. Testimony Treasures, Volume 1, page 552. Naglalaman ang mga siping ito ng dalawang napakahalagang piraso ng impormasyon. Una, nagaganap ang pagpapanumbalik ng karakter sa pamamagitan ng palagiang pagpapakita ng ating katapatan sa banal na direksyon o patnubay. Pangalawa, ang Diyos mismo ang nagdisenyo ng sistema ng pagtatapat upang maaaring mabago ang ating karakter mula sa pagiging makasarili tungo sa pagmamalasakit sa kapakanan ng ibang tao. Sa pagsasakatuparan ay nangyayari ang katulad nito, nakaupo ka sa harap ng lamesang puno ng pagkain, at napagtanto mong ang ilan sa mga pagkain ay hindi kasang-ayon sa panuntunan ng Diyos para sa malusog na pangangatawan. Kung magpapasya kang kainin ang anumang nasa lamesa, ay lalakas ang iyong pagkamakasarili dahil nagpasya kang gawin lamang ang gusto mo bilang paglaban sa ipinahayag na kalooban ng Diyos. Sa kabilang dako naman, kung pipiliin mong iwaksi ang iyong mga pagnanais at sundin ang makalangit na patnubay, ay matatalo sa labanan ang pagkamakasarili at hihina ang lakas nito sa iyong puso. Hindi lamang ito isang usaping magkakasakit ka o hindi, kundi kadalasan ito ay isang usapin kung sino ang nanalo sa labanan sa iyong puso, ang pagkamakasarili ba, o ang kalooban ng Diyos. Kapag sa katapusan ng buwan ay pinili mong maging hindi tapat sa pagsasauli ng iyong ikapo at mga handog, ang problema ay hindi ang iglesia ang makakaranas ng kakulangan sa pondo, kundi ang problema ay ang iyong pagkamakasarili ay lalakas at mananaig sa iyong puso. Sa kabilang panig naman, kapag tapat ka sa pagsasauli ng pinagkukunang panustos na inilagay ng Diyos sa iyong mga kamay, ay naalis sa iyong pagkamakasarili at nagiging dakila ang iyong karakter. Panawagan. Muling pagtibayin ang inyong pagtatalaga ngayon, at ilagay ang inyong sariling hangarin sa huli at ilagay sa una ang Diyos.